So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, balikan po natin itong kalokohan nga po ni Saldico. So, sa hindi lang po nakakaalam, malamang alam nyo na pero sa hindi lang po nakakaalam, pinagbibintangan po ngayon ni Saldico na ang mastermind nga daw po sa pagnanakaw nga po sa flood control at saka sa insertion ay si PBBM at saka si Martin Romualdez. Okay. So, kahapon, naglabas na naman po siya ng bagong statement, bagong video. Putol-putol nga yung video, di ba? Nagpakita siya ng ebidensya at yung pinakita niyang ebidensya mga kababayan, mga pictures po ng mga bag, mga pictures po ng maleta. Pero may napansin po tayong mali dito. Di walang alam kung may ibang vlogger na nakapansin nito, pero may nakita talaga akong mali dito eh. Okay? So ito yung ito yung post ni Saldico, di ba? Mga kababayan, sabi niya gano'n, narito po ang ikalawang bahagi. So mayroong part 1, merong part 2, no? So, ng aking paliwanag. Dito din nyo makikita at maunawaan na totoo ang mga pahayag ng isa sa mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee. So, ito nga po si Gutesa. Okay? So, ngayon, yan nyo to ha. So, bali po, ito po yung statement nga po ni Gutesa. Di ba? Ito po yung dinoktor na, na peking affidavit ni Gutesa. And ako si Orly, no? Ako si Orly, baliw, bobo, tanga, Gutesa, sabi dito. May asawa na sa tamang edad pero walang tamang pag-iisip. Sorry. Pilipino matapos manumpa na ngayon ay umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Okay. So ngayon mga kababayan, may nakalagay kasi dito sa number 9. Oo. Noong December 5, 2004, nakamali pa nga siya dito, pero okay yan, tanggapin natin yan. So, ibig sabihin nun, di ba, December 5, 2004 po siya nagsimula magtrabaho po kay Saldico. Noong December 5, 2004, nahire ako bilang security consultant no, sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico. Ayan na. Di ba? Pero sabi nga po kasi ni Gutesa, mga kababayan, sabi nga po ni Saldico, totoo daw po lahat ng sinasabi ni Gutesa. So may part ng video yan dito eh. Hanapin ko lang ha. Ito ata yun, sige. Yung video, ito yung sabi ni Saldico sa video. Ito ata yun, sige. At dinagdag, sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Hindi yan. Bago namin... Yung isa pala, yung isang video yan, yung isa. Ito. Ito pala. Kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the... Hindi pala yan. Isa pala. Ano ba yan? Yung isa ata. So, tinakay isa ha. Ito ata yun eh. Awas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Wala daw pong pera napunta sa kanya ha. Sige, tuloy natin. Po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. So yan na, so diyan tayo magfo-focus ngayon. Diyan tayo magfo-focus ngayon sa mga dates ng mga bugs. Kasi may mga date ito eh, di ba? So sabi kasi ng ibang mga kasama na nating mga vlogger, hindi daw sila naniniwala sa mga bugs na yan kasi nga daw po, mukhang kinuwalan daw po sa Google, mukhang bagong bili. Sige, ibigay natin sa kanila. Pero mas malupit to.
may mas mali dito. No? Tingnan nyo to. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. Yan. Sabi niya dito, totoo daw po yung mga sinasabi ni Orly Gutesa. Sabi niya yan, ha? Okay. Ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Okay, so sabi nga po ni Saldico, totoo daw po yung mga sinabi ni Orly Gutesa. Okay, sige. Ngayon, balikan po natin yung affidavit. Yung pinakita ko kaninang affidavit. Balikan natin, ha. So yung affidavit, mga kababayan, ang sabi niya dito, si Orly Gutesa daw po ay nagtrabaho from December 5, 2024. Tindan nyo, ha, December 5, 2024. Oh, 2020. So ngayon, nagsimula po si Orly Gutesa na magtrabaho kay Saldico December 5, 2024. Ngayon, puntahan natin yung dates ng mga bags. Oh. January 8, 2024. Paano nakapag-deliver si Orly Gutesa ng bags or ng mga maleta, di ba, kay Saldico? Kung December pa po siya na-hired, ito January pa lang nakapag-deliver na. So, ibig sabihin nun, hindi pa hired si Gutesa, nagdi-deliver na po siya, may nagdi-deliver na po ng bag kay Saldico. Nakuha niyo yung point? Balikan natin, tinan nyo, ha. Para mas malinaw, baka nalilito tayo. Ang nakalagay po sa affidavit ni Orly Gutesa, December 5, 2024 siya nagtrabaho. December 5, 2024. Pero, bakit nakapag-deliver po si Gutesa? Pero bakit may mga nag-deliver po kay Saldico ng mga bags, ng mga maleta, before December? Yan o, January 8, 2024. May 14, 2024. Wala pa si Gutesa dito, ha. Wala pa si Gutesa niyan. October 2, 2024. May mali. Hindi consistent. Hindi lang yan. Meron pa. Mas malupit pa dito. Okay. Pero yung iba, actually gagawa na lang ng script, tanga pa, no? Hindi pa inayos. Wala namang i-edit yan, eh. Hindi mo lang in-edit. Oh, ano yung si Gutesa? Si ano? Si Dr. Brown ba yon? Yung Back to the Future? Tangina nyo, di ba? So ngayon, mga babayan, meron pa yan. Ito pa, may meron pa pala, June 27, 2024. Paano nangyari yun? O, pero ito, May 1, 2024. Pero may ibang pumasok. Yung iba pumasok, di ba? Yung January 11, pasok to. Kasi andyan na si Gutesa. January 11, tapos yung May, ano ba yung isa? Yung May, ito, meron pang isa, yung May 2025, nang pasok din to. Tapos yung June 11, ay March 11 pala. Pasok yun. Okay. Pero ang point dito, mga babayan, may mga dates na hindi po pumasok. Okay. So ngayon, may problema pa tayo dito. Di ba? Ito yung isa pang problema. Tingnan nyo to, ha. Ito ata yun. Tingnan nyo. Bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Okay. O, ito pa. Sabit ka na naman dito, putang ina mo ka. Sinungaling ka. Ngayon, ang sabi ngayon dito ni Saldico, inayos daw po nila lahat ng insertion dung BICAM. Di ba? So, ibig sabihin kasi nun, ito para malinaw sa atin. Ito po pinag-uusapan ngayon natin dito, budget ng 2025. Tama, di ba? Budget ng 2025. So, ibig sabihin ito, ginagawa po yung budget noong 2024. Ganun yun eh. Parang ngayon. Di ba ngayon, 2025 ngayon. Pero pinag-uusapan nating budget ngayon, 2026 na. Oh, so ibig sabihin nito, mga kababayan, itong sinasabi nga po ni Saldico,
no, na budget is for 2025. So pinag-usapan nito 2024. Especially nung sinabi nga po ni Saldico dito na nagkaroon ng insertion nung BICAM. Silang dalawa ni Chis Escudero. Kuha ba? Tingnan nyo ulitin natin para malinaw. Sige. Na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Okay. Nagsimula po lahat, no? Kumbaga natapos po lahat nung pagmamanipula ng budget nung BICAM nga po nila ni Chis Escudero. Alam niyo po ba kung kailan nangyari yon? Alam niyo po ba kung anong date nun? O mayroon tayong date kung kailan nangyari yon. So, naalala niyo CCTV? Naalala niyo CCTV? Ito puntahan natin. Hindi talaga nagmabatch kahit anong gawin natin Meron CCTV dito. Ito yung lumalabas sa CCTV, di ba? Okay. So, ito po yung kumakalat na CCTV na BICAM. No, huli cam. Senate President pa si Chis dito. 2 beses bumisita sa kamera sa gitna ng BICAM. Oo. So, ibig sabihin, dito po ginagawa ni Saldico at ni Chis yung BICAM. Sabi niya kanina yan. So, meron date yan dito. Sabi dito, ayon sa isang CCTV video na nakuha ng politiko mula security footage ng Batasang Pambansa Complex, makikita si Senate President Chis Escudero kasama ang 2 hindi kilalang individual sa loob ng naturang complex sa Quezon City. So, ito po ay nangyari. Ito tingnan nyo samantala, napurbahan ng BICAM ang national budget para sa 2025 noong December 11. Okay. So, December 11, nangyari yung yung CCTV na yan, ito namataan siya sa North Wing Hallway Complex na nakasuot ng rubber shoes, maong pants at printed shirt noong Bonifacio Day, November 30. Alas 2 ng hapon. Okay. So, ibig sabihin ng mga kababayan, November 30, 2024, dyan po nila ginawa yung BICAM. So, ibig sabihin nun, wala pang budget dito. Wala pang budget ng 2025 kasi binabikam pa lang nila. So, ngayon, ang makakapagtaka dito, saan nanggaling itong 2024? Saan nanggaling yung 2024 na yan na June? Nakuha niyo yung point? Isipin niyo wala pang BICAM. May pera ka na, January pa lang. Ayan Yung BICAM mga kababayan, sinasabi ni Saldico, nangyari November 30, 2024. Pero January 8, 2024 pa lang, may nag-deliver ng pera sa'yo. So, isa lang ibig sabihin yan. Hindi ba tapos yung BICAM, may pera nang dumadating. So, ibig sabihin, yung pera na yan, budget yan ng 2024. Hindi yan budget ng 2025. So, ibig sabihin nun, nangungurakot ka na, 2024 pa lang. Ibig sabihin nun, itong 2024 na pera na yan, ito yung napag-usapan ninyo noong 2023. Mali, di ba? Mali. Tandaan nyo yan ang sinasabi po ni Saldico. Inutusan ako ni Presidente Bongbong Marcos na manipulahin ang budget noong November 30, 2024 sa BICAM. Pero January pa lang, meron ka ng pera? May 14 pa lang, May 14, 2024, may pera na nag-deliver sa'yo? Pinag-uusapan natin dito, 2025, di ba? Ito pa, October 2, 2024, 1 month bago mag-BICAM. June 27, 2024. Mali. So, ibig sabihin nun, magdanakaw ka talaga. Ito, meron pang May 1. So, ibig sabihin, kayong mga DDS, Saldico, hindi ba ni Saldico yung date? Wala na, touch move na siya dito. Ito yung nilabas niya Di ba? Ito yung nilabas niya, di ba?
Parang nakakatawa, di ba? Nauna pa yung kickback na yung BICAM hindi pa tapos. So, anong kukubrahin nila kung hindi pa tapos yung BICAM? So, anong kukubrahin nila kung ginagastos pa lang yung budget ng 2024? Isipin nyo, wala pang NEP. Para sa 2025, kumukubra na siya. Well, paano i-debunk ito ng mga gagong mga DDS? Di ba? Paano nyo i-debunk ito? Sino bang gumawa ng script nyo dito? Si Marcoleta. Kita nyo ninyo, di ba? Inconsistent. Inconsistent po talaga. So, buti na lang no, nakita ko parang may mali sa data kasi ang alam ko talaga, pag ginagawa yung budget 1 year before. Ganun palagi 'yan. 'Di ba? Parang ngayon, yung pinag-uusapan natin ngayon dito ngayon, yung pinagdidebatehan ngayon sa Kongreso at sa Senado, budget for 2026 'yun. Pinag-uusapan ngayon 2025. So kung ang sinasabi nga po ni Saldico, ang nakawan ay nangyari, budget ng 2025, bakit hindi pa tapos yung budget? Nagnanakaw na sila. So malamang pattern sa affidavit ni Gotesa. Ang problema nga nung pag-pattern hindi naman kumabit. Sumabit pa nga eh. So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa listado na script na mali-mali na ginawa nga po ni Saldico. Well, dapat talaga maging ma-expose dapat ito, no? Dapat kumalat po talaga na mali po talaga yung dates. Kasi malaking bagay po, hindi po siya baka sabihin na ng mga DDS, hindi naman big deal yan. Big deal po yun. Kasi hindi mo makukumpleto yung kwento kung mali-mali po yung dates. Di ba? So yan na. So dyan po sa team replay, no, nga po masabi nyo nga po dito, syempre pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? And the next topic tayo. No? Iwanan muna natin yan. So ito yung next topic natin, yung kay Marcolelat. Okay. Game. So, believe si Marcoleta kay Sal. Nga, pag-usapan natin yan. Di ba? Okay, so, Ninita Umali, Ernesto, ayan, kay Rain143, kay Semper, kay Xander Guray, hello po. Si Semper na taga Mindanao, pero anti-DDS, di ba? Si Rosa, si Jun Castro, si Rain143, si Jax Demolay, di ba? The truth has no defense against a fool who nga, totoo nga yan. Kahit anong sabihin mo talaga sa mga tanga, kung naniniwala talaga sila sa katangahan, wala tayong magagawa sa mga yon. Oo.